Praise God, ug ginahangin ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah, hallelujah. Atong palakpakan atong buhi nga Dios may suunan. Hallelujah, atong ihatag ang atong kusog dira sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, atong palakpakan atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah, hallelujah. Atong katahan atong buhi nga Dios may suunan sa kanta nagatituluhan, Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako, ang langit nun nadalapanan, muabot man ang problema, wala gayo'y makapahimula. Wala gayo'y makakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog, ikaw ang kusog kanako, ang langit nun nga dalapanan, muabot man ang problema, wala gayo'y makapahimula, wala gayo'y makakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ug magasimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ug magasimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ang kalipay ko. Atong palakpakan atong buhi Diyos may sunan. Hallelujah, atong ipataas ang pangalan sa atong buhi Diyos. Praise God, hallelujah, atong isinggit ang pangalan sa atong buhi Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God sa pagsugod sa kini nga serbisyo ang inahatag ang panahon kay Pastor Arlo Mahidlawon sa pagpangamuyo. Ginoong Diyos, hallelujah, takos, kangayan, kaulang, hallelujah, pasibugan, sa mamanulor, sa mong kinabuhi, ugal, kapadayon, ikaw, Ginoo, nagapakamahay. Salamat, Diyos, hallelujah, sa imong Lord na pagtukaw ka namo, Lord, sa dili pa, ang butyan, kung adlaw, Ginoo, amo ikaw, mayaon, Yes. amo ikaw, Lord God, sa dunggan, asgaw, Ginoo, kami gininhawa, Ginoo, doon na kami dako nga rason, na magadayaw, magasimba kanimo, amo ikaw, Lord, pahimutan, Lord Jesus, ikaw, Lord, na magdayaw, hallelujah, sa walay katapusan. Salamat, Ginoo, sa inyong kabuntagon, hallelujah, praise God, ikaw, Ginoo, magapakamahay, padayon kinabutan na, dalayon ikaw, Diyos, sa walay katapusan, kung ay tanang dumimaya, kanimo lamang sa mong kamahalan ng pangalan, Christ Jesus of Nazareth, in Jesus' name.
Amen. Pabiling sa pagtindog o ako nang ginahatag ang panahon sa magdala sa pulong sa tumbing ng Diyos. Pastor Arnel Villasencio, at palakpakan ang tumbing ng Diyos. Praise the Lord. Bibili kaya. Praise the Lord. Ito ang palakpakan ng Diyos sa kamusta, sa kaiguran. Praise the Lord. Let's start this morning to worship the Lord. Hallelujah. The King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Sa sining atak na, pwede anay ka mo maka-pulpo o tauturan. Praise the Lord. All the glory, highest honor, and thanksgiving belongs to the Lord. Praise God. And kadua, ako din hatagan sa taas nga pagtahod pag Espiritu ng aton General Overseer, Pastor Ronald Ginelo. Praise God. And to all the ministers nga yari sining atak na Pastor Joey Tapangan, Pastor Eugene Rebuyas, Pastor Arlo Mahidlawon, Pastor Brian Apuhin, Evangelist Rock Capistrano, Pastor Hari Alipo, praise the Lord, Pastor Ken Aguilar, kag sa tanan ng mga kapiyak sa kabuhi sa mga ministro, Pastor Sway, mayong aga sa inyong tanan. Praise the Lord. Hindi ko man kalipatan ang akon hindi naman to akon nga green ng kainagon kape ka man subong akon nga pasinuportahon nga palangga gid nga asawa Sir J.D. Villasencio uban sa among duha ka mga kabataan. Praise God. Ang Diyos gid maayo sa aton kabuhi. Salamat. Praise the Lord. So, di ka mo makibot ha? Ilonggo kita dinagman, Bisaya kita dinagko. Praise the Lord. Sa mga taga-Antiki, magandang umaga po sa inyong lahat. Praise the Lord. So, meron tayong hindi nakaintindi ng Bisaya. Meron din tayong sobraan sa pag-intindi ng Bisaya. Praise the Lord. So, lahat po tayo na nandito ngayong umaga, mga kapatid, I believe that we believe God sa ating buhay, mga kapatid. Naniwala tayo na may Diyos. The reason why we are here, because of God, mga kapatid. Praise the Lord. So, bago ko ipa-play ng ating IT department, praise God, ang text. So, lahat na naniwala na mayroong Diyos, mga kapatid, ay magsabing Amen. Amen. So, bago tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, mayroong kasabihan na dalawang taong sa Ilonggo pa, istoryahanay sila na doon. Gabai sila. Ang ilang naging istoryahan is all about God. Ang isa hindi mapati ng may Diyos. Ang isa na panindigan niya gid nga may Diyos ang kauturan. So natabo ay gabahi sila duha. Ang hindi mapati nga may Diyos, katong kapati nga may Diyos, kailangan sila duha.
Hasta nag-abot sa tiyon nga katapumulay sila. Atong tema is integrity. So, panindugan din sa isa to gagapati nga may Diyos. Na may Diyos din. Yang isa niya, hindi man mapati may Diyos, ang hinimo niya, Pastor Brian, ipatay. Gapati nga may Diyos. Panindigan niya git nga, at least kayo mapatay sa panindigan niya may Diyos. Atong Isaya, nga hindi mapati, nga may Diyos, nagpalapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, may kilala ko naging patay ko naman. Hindi kayo kilalis kami nga tambal niya, may Diyos. Sabi ko, wala Diyos. Hindi sa mapati sa akin nga wala Diyos. Di patay ko na sa kapati ka man sila, Pastor. Dua-dua, masabat ang pastor nga. Handog siguro pati yun. Pero hindi na among mga kauturan. Praise the Lord. So, sini nga oras, patindog kita. Kita ko na ang matamis niyo ngayon. Praise the Lord. I believe na excited ta tanan. Praise the Lord sa kaayo sa Ginoo. Atong basahon ang scripture sa book of Job, chapter 2, verse 3. Proverbs. Malita nito kung may Isaya ako ang Biblia. Sa kamunay panghalap na tindidra. Job, Kapitulo 3, 2, versikulo 3, ingon diri. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, ipalandong mo ba ang akong sunugoon nga si Job? Kaya walay samag kaniya diha sa yuta. Usa ka tawong higpit o matarong mahadlokon siya sa Dios o nagpahilayo sa dautan o siya naggapadayon gihapon sa iyang katulid. Bisan ako giagka ubatok kaniya aron sa paglaglag kaniya sa walay hinungdan without any cause. Proverbs are hulubaton 20. Versikulo 7, nagaingon. Ang usa ka tawo matarong magalakap diha sa iyang pagkahigpit sa kasing-kasing. Bulahan ang iyang mga anak sunod kaniya. Ang usa ka tawong matarong magalakat diha sa iyang pagkahigpit sa kasing-kasing. Bulahan ang iyang mga anak sunod kaniya. I would like to request Pastor Eugene Ribuyas to pray. Ginoo, nagapasalamat mi sa sining nga kagawon. Salamat Lord sa imong pagpanugod sa among Ginoo nga nakabugtaw kami. Pag-una na mo Ginoo nga pakaymuon before ang adlaw Ginoo magpakita. Unahon ka namo Ginoo nga mayaon sa among kinabuhi. Ginoo sa bilog activity sining adlaw sa kabutang siguro nga mga libay ka Ginoo nga mahimaya gyud imong pangalan. Ginoo sa nagatindog sa tubangan malagad Pastor Arnel, ikaw Ginoo magabutang sa kasing-kasing nga una. Siyang bakba Ginoo sa mga mensahe nga makapalikon sa among kaigsuon. Salamat gid sa pag-bless pag-iyo kaniya guys sa kaalam nga langit noon gikan kanimo. Among ginasabdong ang buhat sa kaaway sining aga. In your name Lord Jesus Christ of Nazareth. Salamat Lord sa mga pag-remind mo sa imong mga pulong sa pagligon gamita imong mga
Thank you, Jesus. Amen. Amen. Pwede na kamo makapungko mga kauturan. Ang ating tema ay nagsasabing integrity. Ito ang ating main thing. Praise God. Praise God. So, binanggit nung unang gabi sa ating fellowship, yung tema na dinala ng ating kapatid, Pastor Reynald Alingco, the reward of integrity. Dinala din ni Sister, uplituhin po natin to, Sister Bea Marie Abuha, is integrity of our commitment. And that thing reminds me a lot of things, mga kapatid. Praise God. And last night, binanggit ni Pastor Joey yung kailangan magbuhay muli ang bawat integridad ng bawat isa, mga kapatid. Praise the Lord. But this morning, by the help of God, praise the Lord, ay kung meron kang integridad, meron kang integrity, hindi pwede na yung integridad na meron tayo ay seasonal lamang. Hindi pwede sa isang pagkakataon lang. Praise the Lord. Na ang ating prinsipyo ay andyan sa isang pagkakataon lamang. So, binigyan ng kahulugan ng ilan na nauna na nagdala ng salita ng Panginoon. Integrity is the state of being honest and fair. Wholeness, truthfulness, moral principles. Praise the Lord. Praise God. So, lahat ng yan ay let us clap our hands to Jesus. Yung term ng tema natin ay totoong napakabigat talaga. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, let us clap our hands to Jesus. Isa sa pinaka-sentro ng ating text na binasa, walang iba ay yung buhay ni Job or ni Job, mga kapatid. And the Bible declares, isa si Job na sa mga tao, sa karakter na naka-report sa Biblia, he was a just man in the sight of God. Sa nabasa ko po ito, yung Ezekiel chapter 14, verse 14. When it comes to righteousness, itong si Job, mga kapatid, sinabi ng Biblia, kayang maligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang righteousness sa harapan ng ating Panginoon. Ezekiel chapter 40, verse 14. At hindi lang siya, pati si Noah at saka si Daniel. So inisip ko, mga kapatid, na hindi po basta-basta ehemplo yung mga tao ito. Bawat integridad na meron tayo na ating pinanghahawakan, mga kapatid, hindi mo yan masasabi na proven kung hindi po iyan dumaan sa isang pinakamabigat na challenge na
i-allow ng Panginoon na mangyari sa buhay po natin, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi ng Proverbs chapter 20, verse 7, ingon niya, ang usa ka tawo matarong magalakat diha sa iyang pagkahigpit. Complete, whole, walang kulang. Sabi ni Sister Mia Marie, hindi 3/4, 100%. Ang kanyang integrity. Praise the Lord. Not partial, but complete. Praise the Lord. So, mayroong mga characters sa Bible na bago dumating ang isang hamon sa kanyang buhay, ay nakitaan na ng Diyos kung ano at sino sila sa harapan ng Panginoon. Bago po makalimutan, the word integrity first mentioned in the book of Genesis chapter 20 sa panahon ni Abraham and Sarah doon po sa Gerar, na ipinakilala ni Abraham si Sarah na kanyang kapatid at hindi bilang asawa. But God, ang Panginoon ay nagpadala ng dagko upon panaginip. Sana lahat na dito ngayong umaga ay hindi na naginip. Praise the Lord. Nagpanaginip sa kay Abimelech, na doon po nireveal ng Panginoon na ang babae na ginawang hari, yung term na hari, ay isang term na ginamit ng mga Muslims, na isang babae na kailang kinukuha upang kanilang gawing asawa, nakaprepare na gawing asawa. But, ipinakita ng Panginoon sa kay Abimelech na yung babae na kanyang inuha, binanggit doon na si Abimelech ay mayroong integrity. Mga kapatid. Na yung babae na kanyang itadala doon sa kanya, na yung asawa ni Abraham na pinakilala na bilang kapatid na babae. Totoo naman, Sarah ay isang kapatid ni Abraham sa ama at hindi sa ina. Isang porsyon lang sinabi ni Abraham. But God, alam naman po natin na ang Diyos ay nasa kay Abraham. When it comes to integrity, merong divine protection ng Panginoon na kaya mag-intervene. Amen. Kagaya sa buhay ni Sarah na gawin sana siyang asawa ni Abimelech. Pero hindi yan bilang isang king doon sa lugar na yan. Gawin siyang asawa pero hindi po ipinagkaloob ng Panginoon. Ibig sabihin, sa ating buhay, mayroong mga bagay-bagay na gusto mong mangyari sana sa buhay mo. Pero hindi ipinagkaloob ng Panginoon. It is because of God's protection na hindi malugisan ang ating integridad sa harapan ng Panginoon. Si Noah, bago nagkaroon ng baha, bago nagpadala ang Diyos ng baha sa sanlibutan, Noah ay nakikita na ng Panginoon that he was a just man in the sight of God. After the flood, si Noah, mga kapatid, sabi ng Biblia, yung kanyang offering sa Panginoon ay na-smell ng Diyos. Before and after. Now and then. Sa panahon na si Daniel ay ihulog sa lugid na mayroong mga gutom na riyon, Daniel
known as a man na walang punaw ang kanyang prayer and worship sa Diyos. So kahit siya ay ihulog sa lungi, mayroong butong na liwan, but still, Daniel ay nanatiling tapat sa Panginoon. Praise God! Ganon din siya. Bago dumating, o bago ko dumako patuloy doon sa kabuhay ni Job, ganon din si Shadrach, Meshach, at Abednego, bago sila inihulog doon po sa lumiliyag na apoy. Kilalang kilala silang tatlo na mas binigyan nila ng halaga ang Diyos sa dekri ng hari, sa dekri ng tao. Praise God, hallelujah. Si Uriah, mga kapatid, bago siya namatay, ako po ay naniniwala na kanyang nakikita yung ibang hangaway ng Israel na lumalaban, habang lumalaban siya sa Filisteo. Ako po ay naniniwala na yung kasama ni Uriah na umatras sa digmaan sa labanan. Mga kapatid, sila po ay nakikita ni Uriah. Imposible na hindi po nakikita ni Uriah na umatras ang kanyang kasamaan. Pero one thing na aking nakikita sa kay Uriah, mga kapatid, hindi bali para kay Uriah na siya ay mamamatay. Basta yan po, hallelujah, ay kanyang ginagampanan ang trabaho na binigay sa kanya na lumaban. At ako naniniwala na yung side ni Joab habang sila'y umatras kasama ng ibang mighty men doon. Mas itong si Joab, una hindi nagtaka kung bakit sila paatrasin sa away. Pero yun po ang alagay sa sulat na pinadala ni David. Ibig sabihin, mawala lang ang integridad ng isang tao. Bakit umatras si Joab sa digmaan? Dahil mayroong sulat na ipinadala ni David. Anong ibig sabihin? Meron silang binabasihan na sulat na yan po ang ipinadala ng hari na gawin nila ni Joab. Meron silang ano tawag siya? Meron siyang ano ba sa Isaiah pa, kumbaga sa mga marites o marisol panaas lagi daw galibak sila bagay natin istoryahan ng ayaw nga mamaya giluto sila, giluto nila ang si abay din naman si Joab, si Jericho din, pero set up. Pero bago that time, hindi na ko magpadalong sa kay David, bago tiktok na ang pumaagi ni David sila ng panahon. May mancha o hindi na ko magpadalong na. Pero si Uriah ay handang magpakamatay sa kanyang trabaho. Praise the Lord. Hallelujah. Let us clap our hands to Jesus. So, ulitin po, yung ating integridad, mga kapatid, ay hindi pa yan tapos habang andun pa tayo sa journey. Praise God. So, sa panahon ni Noah, ulitin to sa makaisa, mga kapatid. Noah was righteous man in the sight of God before the flood, and after the flood, still righteous man in the sight of God.
The same Daniel, the same Shadrach, Meshach, and Abednego, and the same also Job. Masubukan yung integridad po natin, mga kapatid, sa panahon na ialaw ng Panginoon na mayroong baha na dumating sa pananampalataya mo sa Panginoon. Masusubukan ang integridad po natin, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Sa panahon ng pagkaloob ng Panginoon at ialaw ng Diyos, mga kapatid, na mayroong mga apoy na pagsubok na ipagkaloob ng Panginoon na nangyari sa atin. Ganun din sa kay Daniel, ipagkaloob ng Panginoon na kahit nasa ano bang kanang kung pwede mo lang siya tulungan, utaksan yun. Igutom mo yun. Mailhan niya ang integridad. So my pen is the maintained integrity. Akong subtitle is the maintained integrity. Job is kilala ay isang tao na tapat sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, walang ni kahit isa na maikumpara sa kay Job. Doon po sa sidlakan, doon po sa silangan. Sabi ng Bible, mga kapatid, praise God, when it comes to riches, hindi basta-basta kung ano ang meron si Job. Meron 7,000 sheep. Meron 3,000 camels. Meron 500 yoke of oxen. Meron ding 500 sheep. Asses. At meron 10 mga anak, babae at lalaki, at meron ding asawa. At meron ding kaibigan. Lahat na lang nandyan sa kayo. Pero isa doon sa scripture na ating makikita, mga kapatid, habang si Satan ay pataas, pababa, ano bang saka, naog sa kanaog? Saka panaog, saka panaog, uberni sa taas. Kitpangita, wala bang ginhambal dirak ng kautulan na ining si Satan una niya nakita si Job. No, wala dirak, ito ato babasa. Wala ginhambal sa Biblia na nakita ko si Job, Ginoo, grabe ang itutong sa ito. No, bak ang hambal sa Biblia sa hambal sa Ginoo sa kay Satan, nakita ko ba ang akong alagad na si Job? Grabe. Kilala si Job when it comes sa uprightness. Kilala si Job when it comes sa pagiging just man. Pero sa pagsanga panahon ni Satan, tumangan sa Ginoo, hindi si Satan ang unang nagsabi sa Panginoon na Panginoon, nakita ka sa Satan na tapat sa paglilingkod sa iyo. Pero ang unang nagsabi sa kay Satan, nakita mo ba ang akong alagad na si Job? Yung tampad, yung tutom sa mga alagad sa akon. Unang bagay na ating nakikita dito, confident ang Panginoon na ipikilala si Job sa kay Satan. Confident ang Panginoon, mga kapatid, na i-present. You know, batian ko sa ating General Overseer that God was proud sa life ni Job. Confident. Amen. Meron nakikita ang Panginoon sa kay Job. Kung bakit yan ginawa ng Panginoon.
Amen. Praise the Lord. At anong nangyari doon? Gusto ko sana itong i-demonstrate. Gusto ko sana itong i-demonstrate. Sino bang mukhang hug dito? Lalaki? Grabe naman. Hindi siya rin mukhang David mo rin. Inji. Mukhang hug. Isiho, niabot mo to sa punto nga marami kagipot. Pagkita ko ito kagirang ko. Natanit ko dito yung barong ni Pasulok na ako siya, ha? Pagkukuhan, wala ko sa kabangko, God. Hindi mo tax tubangan. Nagay na gutong barong student ko, naging anak. Dali kini atong devotional. Pato, itong barong mo asa. O kito ka na ito yung anointing. Let us clap our hands to Jesus. So, makita ko, ha? Sabay, makita na kong home. Pero yun, kanang murag yung siho pa. Tanan ha, murag siho pa. Gamay, magutok kong baron. Gamay lang. Kani si Kisa rin? Jared? Kani, Jasper? Hindi naka-fake. Yung mga amig nag-arakon. Bisan ba kayo hindi mo, dapat masuk ko, kasi patiran ko, lagpot niya ko. Tungkol ang drapan. Gwapo bitaw ka? Bata pa niya, mga people bali. Ang kasulog ni Brother Hope. Ingon o hambal sang Biblia ng kauturan. Kaya ini si Hope. Dato tanawan niyo yung barong nga, nakabarong pagpatay. Siradong video. Praise the Lord. Hambal sa Bible magkautulan, wala sa tao na may kumpara sa iya. Wala nang kumpara. Salamat sa Ginoo. Gwapo yun. Kung wala nang kumpara, pero natanong ato ang gwapo. Diba, Sister Nadine? No? Wala nang kumpara sa iya. Na ay 7,000 karnero, kisa may kawag karnero, di ko silang katao. Nagbuhay ko ng karnero ko na. Isa na. O sige sa din, nakakaling tapan ni Sister Tahino. Kini. Anak ni Sister. Anak. Yan. Sis. Di mo lang ni Sis. Sis, di mo lang ni. Kini, di na. Terus si brother, isa nga natin eh. David. Ito gini. Ako ni Sata yung anong niyo. Tandaan niyo ha? Dala ka lang tindog, brother ha? Amo ni James Kumandante. Amo ni ang mga karnero. Tanan ni karnero, amo ni sa anak na sa itanan. Pag may araw man siya, 3,000. Kami niyo, lagpa na niyo. Ha? Wala ko kita sa actual sa kamilyo na. 3,000 camels. Brother Kinji, tibutan ni camel. Hei. Camel kita. Nagmayara siya 500 yoke of oxen. Baka? Sino man pwede na natawag mong baka dyan ma? Sino nagani ng tapad sa kablo? Mga dali.
Kaya daw baka po ta. Joke na yan, brother. Amo ni kaya mahal ni mo. Grabe ka na mo yun. Ito ka na sa diyak lang, kaya ito mo tanan. Ano ba gawin ni? Babae ni. She asks 500. May she man. Wala ko she guro lagi. Sino man ang she asks man? Pumunta ko dia. Sister Nadine, na. Dapat yan ni David Hindi lang magbilatsuba. Sige. Abo ni ang wealth, kumbaga. Wala pang salakyan sa ito. Kamilyo pa man. Sumayarang mag-itsa asawa! Si sister, sino galing ngalan mo, sister? Dali, sis. Sis, dali. Asawa ni Hu? Tanong niya aras yung ba? Dali ka sa tiyak, kaya lahit ka ni. Dali kay kaptanan, dali part sa iyahan, ano naman. Meron siyang 3 ka friends. Laki to, no? Laki to? Lawagan ng 3 mo ka abyan, mayara ka 3 ka abyan. Tawag ka pangalan, lalaki. Gerald! Brother Gigi Tapangan! Anak! Brother Gerald! Dili ko sabihan, di mo magsipon sa mga bata kagabinyo. Seryoso hindi mo ayaw ta. Seryoso na mga tao mo dito. So si Hope, walay kapareho sa iya. Natutong sa Ginoo. That's why God blessed him. Igaan siya babae nga aslo. Igaan siya 7,000 nga kardero. Ano ba ganyan mo? Itigaan siya kamilyo nga laba ilog. Igaan sa man, ano to ganyan mo ba? Baka! Hindi ba ako na? Baka! Gwapo si Hope. Kaan siya gwapo man asawa? Ha? Kahit! Siyempre, igaan lang siya 3 kaabyan! Sana all, lahat na lang. Andiyan, patay mo. Pero yung kapital ni Hope ay ang kanyang integridad sa pagkilala at paglilingkod sa Panginoon. The reason why God blessed man of God. This Jude ng kapatid, merong magarang damit, merong branded na sipatos, lahat na lang andyan sa kay Hope mga kapatid. The reason why pinagpala siya ng Panginoon. But when the calamity comes sa kanyang buhay, ito na. Paano ba ma-maintain ni Job ang kanyang integridad? Mayroong mga tao kasi naman hindi basta-basta ang kanyang integridad sa paglilingkod sa Panginoon habang andito pa ang kanyang wealth, andyan pa ang kanyang asawa, andyan pa ang kanyang mga kaibigan, andyan pa ang lahat na kung meron siya. Hallelujah, praise the Lord. Andyan pa ang kanyang good health, andyan pa ang kanyang mag-aaral mga pananabit ng kapatid. There are Christians, there are apostolic people mga kapatid. Hallelujah, merong mainit na integridad sa paglilingkod sa Panginoon, sa panunahan sa pagpapala. Pero suhod, hindi po ganyan mga kapatid. Hindi po ganyan kanyang pagkilala sa Panginoon. Lahat ng ito ay nawala sa Kanya. Hallelujah, malas kayo lahat. Sige, malas kayo lahat. Nag-isa na lang si Hope. Maraming salamat sa inyo lahat.
Nawala na ang mga baka. Nawala na ang mga kardero. Nawala na ang mga asto. Nawala na ang mga kamilyo. Nawala na po ng imong asawa. Nawala na po ang iyang mga kaibigan. Pero anong sabi niyo? Anong sabi niyo, brother? Dalay ko ng Ginoo. Hubo ako, nagipakatawo. Hubo usap ako, magapauli. Amo na ang mga tunad. Hindi lang na ako. May akapagkitaan na. Hubag sa bulong. May bagot mo. May bago. Duhati, brother. May akapagkit sa hubag, mga kapatid. Tananaway na! Hindula sa iya. Ba't isa lang kabagay na meron si Job? He still retained his integrity before the Lord. Namatay na lahat. Hindi lang yan. Namatay lahat. Wala na sa kanya. Related ko nung term na namatay. Actually, hindi pa namatay yung asawa niyo. Pero paglagay natin, namatay na. Wala na. Wala na sa kanya. Mr. Joey, but still Job remained faithful in the sight of God. Still he maintained his integrity sa harapan ng Panginoon. Walang pagili lang kagraanan niya. Let us clap our hands to Jesus. Kaya ako maganto sa may harap pa. Pwede siguro ubahog ko lang ng sapatos Hindi sunod-sunod sa katong general o restaurant. Check-out ko na. Let us clap our hands to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa panahon na si Job, wala na lahat sa kanya. But still Job maintained his hot integrity sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, kung hindi mo kaya mawala lahat sa buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa panahon na mawala lahat sa buhay mo, doon mo pa mapatunayan kung ano ang integridad natin sa paglilingkod sa Panginoon. It doesn't mean kung pinagpala ka, wala kang integrity. But, hallelujah, praise the Lord. When the storms comes, hallelujah, when the floods come, when the fire allowed, when the calamities come sa inyong mga buhay. Tira mo pa makilala ang integridad mo sa Panginoon. If there's someone want to kill you, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa Panginoon, merong taong patayin ka. Kung hindi mo yan nararanasan, kapatid, hallelujah, praise the Lord, hindi mo pa masusubukan ang tunay na integridad mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi mo kayang mamatay sa paglilingkod sa Panginoon, wala ka pa rin integridad. Pinanggit ni Sister Bia, the heartbeat of our integrity. Napagkagandang mensahe noon. But, hallelujah, your lecture yesterday reminds me a lot. Reminds my commitment to the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Since, hallelujah, na naging apostolic, isa lang ang pulong na lumabas sa ating puso. Yung commitment na maglilingkod sa Panginoon. Yes, hindi pa man akong pastor noon sa time na yan. Kung isa lang bagay yung naramdaman ko, hallelujah, praise the Lord. Yung maglilingkod sa Panginoon ay hallelujah, ay hanggang buhay. Habang buhay. Yan po ang aking commitment sa Panginoon.
noon pa man mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Pero sa panahon ni si Job, pinagdaanan niya yung mga malaking pagsubok sa buhay. Nanatili pa rin tapat si Job sa Panginoon. He maintained his righteousness in the sight of God. He maintained his integrity in the sight of God. Kaya kung takot tayong mamamatay sa paglilingkod sa Panginoon, wala pa rin tayong integrity harapan sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. If there's someone want to kill you sa pamagitan ng iyong mga pananampalataya, hallelujah, praise God, kung kayo masubukan, kung talagang totoo ang paglilingkod mo sa Panginoon, kung ayaw mo harapin ang mga pagsubok, ayaw mo harapin ang mga great persecutions, hallelujah, praise the Lord, na inialaw ng Panginoon, hindi mo makilala ang sarili mo, hindi mo mapatunayan ang integridad mo, but when God allows that sa buhay natin, kilala po natin ang ating sarili pagkalipod sa Panginoon. Andito ang asawa ko. Wala naman dito ang mga anak ko. Hallelujah! Honestly, palangga ko yan. Palangga ko yan. Mahal na mahal ko yan. Pero when it comes to ministry, dahil kaya kong malayo sa pamilya, kaya kong malistansya sa pamilya, when it comes sa paglilingkod sa Panginoon, kung papasusubok ang ating mga hallelujah, intimidad sa Panginoon. Kung mayroong sitwasyon na ito'y kaloob, mga young people, yes, mainit ka man ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon. How about dumating ang panahon na mayroon ka ng pamilya? How about mabumabot yung panahon na mayroon ka ng mga anak sa buhay mo? Hallelujah, still praise. Marami kasi. Wala pang asawa pa ito. Asal ka naman sa panahon may asawa ka na. Kailangan din para ng ating integridad sa Panginoon. Yes, God restored our integrity sa ilang yung nag-preach. Yes, pinuhay ng Panginoon ang ating integridad. Yes, pinaalala ng Panginoon ang ating commitment when it comes to integrity. But how will you maintain your integrity in the service of the Lord? To be honest, wala problema sa ako na mapapayos na. Experience ko na before pa. When it comes sa paglilingkod sa Panginoon. The reason why I am here right now. Hallelujah. The reason why still Pastor Ariel is here right now. Na naglilingkod sa Panginoon, to God be all the glory. Isang pag, hallelujah, kahit ina ko pa yan yung gustong tumuha sa buhay, papatay sa akin. Noon, that is my testimony, mga kapatid, when it comes to integrity, when it comes to my commitment in the service of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang aking pinangawakan ng testimony sa panahon na ako ay nahihina. Kaya ko naman gani sa una, hallelujah, praise the Lord. Ibisat pa, ginikalan ko. Mukhang palipat yung tuko, hindi ko magbilas sa apostolic belief. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hinakuntag ko na sa akong kabuhi. Hallelujah, praise God. Ibisat mahal pa natin sa akong kabuhi. Hallelujah, ganito sa pagpupugong sa iyong pagkahalagat sa Ginoo. Hindi mo makita ang iyong integridad sa Panginoon. Sige, kuting-kuting ilang gamay. Pastor Pedro. Hope still upright in the sight of God. The Bible declares, isa si Hope sa pamamagitan ng kanyang righteousness. Sa pamamagitan ng kanyang, hallelujah, pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nawala man lahat sa Kanya. Pero nakita siya ng Panginoon. And I believe Satan surrendered sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang righteousness, sabi ng Bible, kaya man iligtas
Hallelujah, ang kanyang may sungol na ano? Nakaturn sa Ezekiel chapter 14 verse 15. Not only in Ezekiel, there are some scriptures kung sino si Hope sa kanyang maglilingkod sa Panginoon sa panahon niya. Ang iyang integridad nagpabiling yun. So, wala na tanan sa iya. Okay na. Kaya kubag, naan niya. Bro, huwag niya akong kagawin ng ubag. Balik niya po niya kahanis yung palit. Hindi namin yung kahanis. Hallelujah! Ang iyong tulog ka magkamataan, ibalik sa Ginoo. Ibig sabihin, binigyan pa rin siya ng Panginoon sa kontak. Nudubli ang kagandahan at pagwapuhan ng kanyang mga anak. Amen, praise the Lord, just like you, apostolic people. Binigyan siya ng biyaya, balik, dubli pa. Before. Isa before. Ano ang nawala sa kayo? Binalik ng Panginoon, super. But his integrity is tested and proven in the sight of the Lord. How about you? How was your integrity? Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. You will maintain it. Hindi ka tinawag ng Panginoon upang maglilingkod sa Kanya bilang partial lang. Salamat, brother. Hindi tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Na prefer lang ang integrity sa paglilingkod sa Panginoon. But God calls everybody to have a whole integrity before the Lord. This is our first devotional service. Hallelujah, praise God. Hindi natin pagtunggi ang kawalingon. When it comes to our integrity in worship the Lord. Walang pamilya-pamilya dito. Walang kapatid-kapatid dito. Hindi po pasyan ang ating magarang trabaho sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pasyan ang ating magandang asawa sa ating paglilingkod sa Panginoon when it comes to integrity. Kapatid, maintain your integrity. Huwag ibase sa kapatid mo. Huwag ibase sa ibang kapwa mo. Hallelujah, individually, hallelujah, praise the Lord. Tinitingnan tayo ng Panginoon, hallelujah, na ang bawat natin na integridad ay maintain po natin harapan sa Panginoon. Let us clap our hands to Jesus. Yes, the terms is over. But yan po ang totoo. Hallelujah, hallelujah. 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 Pukawa ang imong integridad. Pukawa ang imong commitment. Pukawa ang imong first love. Pukawa ang imong kaliditod sa paglilingkod sa Panginoon. Not just in one season, not seasonal, but hallelujah, but regularly sa kapuli magpabiling ang integridad.
Yes, hallelujah. Let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. Meron pa tayong few minutes na delivered ng turan. Hallelujah. Let us worship the Lord in the Spirit. Apostolic people, apostolic identity. Come and worship the Lord and make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Giingon ni Pastor Arnel kanina may sunan that our integrity does not stop when we are tested. Before and after may sunan, Job maintained his integrity. At sinabi rin niya mga kapatid na mahirap talaga ang integrity. Praise God, hallelujah. Maintaining our integrity is like using a fork in a soup may sunan. It seems impossible, but I know may sunan that there is God who will help us. May Diyos ka may suunan nga mutabang sa atua, nga ma-maintain sa ato ang integrity. Hallelujah, hallelujah. Nga para sa atua, impossible ni may suunan. Impossible nga ma-maintain ang atong integrity. We know that Job, ang kanabuhi ni Job may suunan, there is none like him in the earth. And before he was tested, and after he was tested may suunan, he maintained his integrity. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ato siyang palakpakan at tungkol na Diyos may sunan. Hallelujah. Let's clap this morning to worship God. Hallelujah. Hallelujah. Let us shout the name of the Lord. Hallelujah. Let us lift up our voices unto the Lord may sunan. Hallelujah. Let our praise rise up. Hallelujah. Hallelujah. From the rising of the sun until it's going down. The name of the Lord is to be praised. Hallelujah, hallelujah. Atong dahigan, atong dayawan, atong mga Diyos magsunan. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, He's been so good sa atong kinabuhing magsunan. Hallelujah, sa pagmata pa lang nato. Hallelujah, hallelujah, sa atong kinabuhing magsunan. Praise God, sa atong gininhawa, sa atong kusog. Kung sa ihatag ang atong kusog para magsunan. To praise the Lord, hallelujah. To magnify the name of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. He's been so good to me. Hallelujah, Jesus. All of my good days, All of my bad days, I won't complain. So good to me. He's been so good to me. In all of my bad days and all of my good days, I won't complain. Atong palakpakan tungkol ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. And to close, hallelujah, pinaagi sa pag-ampo ang ginahatag ang panahon ni Pastor Brian Tapuhin. Salamat Lord sa mga pulong padayon. Salamat Lord, Father Jesus Christ, and we should maintain our integrity before you, Lord. Help us, O God, to maintain you, Lord. Pagpalain kami ng complete, pagpalain kami ng maging honest, maging faithful, and be morally upward sa mga kinabuhi, sa mga tubago. Salamat Lord sa kabuhi ninyo, at sa paggamit sa mga lagay ko sa amin ng lisensyo, at paging Ginoo, magpakabaayo ninyo. Mga pulong, O God, ginahan sa mga pinusukon, na dili lang, Lord God, na maligtan after this camp meeting, O Jesus. But among kinabuhi, Lord, among panindugan, ginugan, among imitate, Lord Jesus.
Salamat din tayo, Ginoo. In Jesus' name. Amen. 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 Let